Bakit kailangang dumaan sa espesyal na pagsusuri ang pasaporte ng Pilipinas sa isang international airport sa Hungaria? Hindi ko alam kung anong dahilan, ngunit nagpataw sila ng mahigpit na proseso ng imigrasyon at humingi ng karagdagang dokumento, lalo na sa mga Pilipino lamang. Ano ang nasa likod ng istoryang ito? Ating alamin ngayon. Magandang araw. Ako si Geza. Nagtatrabaho ako sa immigration checkpoint sa Budapest International Airport. Ito ang aking pinagtatrabahuhan bilang Chief Immigration Management Officer sa ilalim ng pambansang pulisya ng Hungaria. 5 taon na ang lumipas mula nang ako'y nanungkulan dito. Sa tuwing uupo ako sa parehong upuan, palagi akong humihinga ng malalim. Ang pagtanggap ng pasaporte, pagsusuri ng data ng chip, pag-check ng visa, at detalyadong pagtatala ng pananatili, ito ang aking pang-araw-araw na gawain. Para sa mga turista, ito ay maaaring isang nakakabahalang sandali, ngunit para sa akin, ito ay isang paulit-ulit na gawain araw-araw, lalo na sa panahong ito, kung kailan mas pinahigpit ang immigration check. Ang Hungaria ay nagsisilbing transit point para sa mga ilegal na imigrante mula sa gitnang silangan, Africa at Asia, na nagtatangkang gamitin ang Hungaria bilang daanan patungong kanlurang Europa. Upang maiwasan ang sitwasyong ito, nagtayo ang gobyerno ng Hungaria ng matibay na bakod sa hangganan at nagpatupad ng mahigpit na border management simula pa noong 2015. Bukod pa rito, mayroong karagdagang parusa sa batas para sa mga lumampas sa tagal ng pananatili at sa mga nagtatangkang ilegal na makapasok. Sa kabila nito, patuloy na nagtatangkang pumasok ang mga overstayers. Kahit bumaba ang bilang ng mga tao mula sa gitnang silangan, unti-unting dumarami ang mga ilegal na naninirahan mula sa China at Vietnam. Ito ang realidad. Ngayon, mahaba pa rin ang pila. Ang mga tao mula sa iba't ibang bansa ay nakatayo sa harap ko na may iba't ibang ekspresyon at kuwento. Ang ilan ay may pag-asa sa kanilang mga mata. Ang ilan ay nag-aalala. Ang pagbabasa ng mga ekspresyon na ito ay naging bahagi na ng aking trabaho. Ang unang turista ay isang Amerikanong negosyante na bumibisita sa Hungaria. Sinuri ko ang kanyang mga dokumento at nagtanong ng ilang katanungan. Ang kanyang mga sagot ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Kanta. Dahil walang problema, nilagyan ko ng selyo ang pagpapahintulot sa pagpasok. Kasunod nito ay isang pamilya mula sa Inglaterra, mga magulang at isang maliit na bata na may mukhang puno ng kagalakan. Sinabi nilang magbabakasyon sila. Sinuri ko ang mga dokumento at ngumiti sa mga bata bago sila pinayagang makadaan. Sa gitna ng mga normal na sandaling ito, minsan ay napagtatanto ko kung gaano kahalaga ang aking mga desisyon. Isang desisyon lamang ang maaaring magbago sa paglalakbay o kahit sa buhay ng isang tao. Lalo na sa mga nagdaang araw, kailangan kong maging mas maingat. Patuloy na dumarami ang mga bagong patakaran. Mas naging komplikado ang proseso ng pagsusuri mga banta ng terorismo, ilegal na pananatili, at problema ng mga pekeng pasaporte. Kailangan kong isaalang-alang ang lahat ng mga salik na ito habang nagdedesisyon ng mabilis at tumpak. Isang araw, sa pagsusuri ng pasaporte ng isang turista, nakakita ako ng kahina-hinala. Ang kalagayan ng pasaporte ay mukhang kakaiba. Karaniwan, dapat ko siyang ipadala kaagad sa pangalawang inspection room. Ngunit mula sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang katapatan. Sabi ng aking intuisyon, isa siyang inosenteng turista. Kaya, gumawa ako ng isang bagay na iba sa karaniwan. Hiniling ko sa kanya na ipaliwanag ang detalye at nagtanong tungkol sa kalagayan ng pasaporte. Nag-aalangan siya sandali ngunit sumagot ng tapat. Sinabi niyang hindi niya sinasadyang nahulog ang pasaporte sa washing machine, kaya ito nasira. Sa kasong ito, ayon sa regulasyon, dapat ko siyang ipadala para sa karagdagang pagsusuri, ngunit pinili kong maniwala sa kanyang sinabi. Siyempre, ito ay maaaring isang mapanganib na pagpili, ngunit nagtiwala ako sa kanyang tapat na kilos at sa aking maraming taong karanasan. Lumabas na tama ang aking desisyon. Kalaunan, nalaman ko na siya ay isang negosyante na pumunta sa Hungaria para sa isang mahalagang pulong. Salamat sa aking desisyon, nagawa niyang pirmahan ang kontrata ng negosyo ng matagumpay. Mula sa karanasang ito, natuto ako ng isang bagay. Mahalaga ang mga regulasyon, ngunit sa ilalim ng mga regulasyon, kailangan din ang paggawa ng desisyon gamit ang pagiging tao. Hindi lahat ng sitwasyon ay maaaring hatulan sa pamamagitan lamang ng isang matibay na pamantayan.
Nauunawaan ko na kung minsan kailangan kong magtiwala sa karanasan at intuwisyon upang gumamit ng mas flexible na paraan ng pamamahala. Isang umaga, pumasok ako sa trabaho tulad ng dati, ngunit ang atmosfera sa opisina ay hindi karaniwan. Ang mga kasamahan ay nagtipon, nag-uusap ng may seryosong ekspresyon. Lumapit ako at nakinig, at nalaman ko na ito ay tungkol sa mabilis na pagdami ng mga Chinese illegal overstayers. Marami ang pumasok na may layuning mag-tour o mag-aral, ngunit hindi umuwi pagkatapos mag-expire ng kanilang visa. Ang problemang ito ay lumalala araw-araw, kaya nagbigay ng utos ang gobyerno ng Hungaria na dagdagan ang pagsusuri sa mga turistang Asyano. Noong una, naramdaman ko na naiintindihan ko ito. Ito ay isang kinakailangang hakbang upang mapanatili ang seguridad at kaayusan ng bansa. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula akong hindi mapakali. Dahil ang utos ay nagsasaad na hindi lamang mga Chinese, kundi dapat ding magpataw ng mahigpit na pagsusuri sa mga turista mula sa iba pang mga bansa sa Asya, lalo na ang patakaran tungkol sa mga Pilipino na nag-aalala sa akin. Ang utos ay nagsasaad na dahil ang mga Pilipino at Chinese ay may magkakahawig na hitsura, kailangan nilang magsagawa ng karagdagang investigasyon sa mga Pilipino at pagdudahan kahit ang pagiging totoo ng kanilang pasaporte. Sa nakaraan, karamihan sa mga Pilipinong turista ay matatapat at sumusunod sa mga regulasyon. Sa pag-iisip na kailangan kong sundin ang ganitong patakaran, bumigat ang aking damdamin. Ang pangangailangan na magbigay ng hindi kinakailangang hirap sa mga inosenteng turista ay isang bagay na nakakalungkot. Ngunit hindi ko maaaring labagin ang batas ng bansa. Mula noon, sa tuwing haharap ako sa mga turistang Asyano, lalo na sa mga Pilipino, nahihirapan ang aking kalooban. Kahit na kumpleto ang mga dokumento ng Pilipinong turista, kailangan ko pa ring magtanong ng karagdagang mga katanungan at kung minsan ay kailangan pa akong dalhin sila sa pangalawang inspection room. Nang makita ko ang kanilang mga naguguluhang ekspresyon, halos masira ang aking puso. May isang pagkakataon, isang pamilyang Pilipino ang dumating para sa proseso ng imigrasyon. Ang mga mukha ng mga bata na puno ng pag-asa ay talagang kahanga-hanga. Sinabi nilang matagal na silang naghanda para sa paglalakbay na ito sa Hungaria. Ngunit ayon sa regulasyon, napilitan akong dalhin sila sa karagdagang inspection room. Pagkatapos ng mahigit 2 oras, nakumpirma ang kanilang inosente. Nang lumabas sila sa inspection room, nawala na ang kagalakan sa kanilang mukha, lalo na nang makita ko ang mukha ng pagkadismaya ng mga bata. Nagdulot ito ng masamang pakiramdam sa akin. Sa sandaling iyon, seryoso akong nagtanong, "Kanta, tama ba talaga ang ginagawa ko?" Ang ganitong karanasan ay patuloy na nag-ipon at lumalim ang aking pag-aalala. Sa isang banda, alam kong para sa seguridad ng bansa, mahalaga ang detalyadong pagsusuri. Ngunit sa kabilang banda, nasasaktan ako na kailangang magdusa ang mga inosenteng turista ng hindi kinakailangan. Kinausap ko ang aking mga kasamahan at mayroon din silang katulad na pag-aalala. Ngunit karamihan ay pumili na lamang na sumuko. Iniisip na wala silang magagawa. Gayunpaman, may ilang kasamahan na pareho ang aking pananaw. Isang tahimik na hapon, nagsasagawa ako ng routine immigration check. Hindi ko alam kung bakit, ngunit maraming Pilipinong turista noon. Isang babaeng nasa gitnang edad ang lumapit sa aking counter. Inabot niya ang pasaporte ng Pilipinas nang may ngiting tila walang pag-iingat. "Magandang araw, maaari ko bang tingnan ang pasaporte?" sabi ko. Tumango siya at iniabot ito. Habang tinitingnan ang pasaporte, may naramdaman akong hindi tama. May bahagyang pagkakaiba ang larawan at ang aktual na tao, ngunit hindi pa ako sigurado. Kaya, sinubukan kong magtanong, "Saan po kayo nakatira sa Pilipinas?" tanong ko. Nag-aalangan siya sandali bago sumagot. "Manila." "Saang lugar po sa Manila?" tanong ko ulit. Sa pagkakataong ito, mas matagal siyang sumagot, "Makati." Karaniwan, ang isang Pilipino ay dapat na makasagot kaagad sa kanyang address. Kaya, sinubukan kong magtanong sa Tagalog, "Saan po kayo banda sa Makati nakatira?" Sa sandaling iyon, nanigas ang kanyang ekspresyon. Mukha siyang taong hindi nakakaunawa kahit kaunti sa sinasabi ko. Kaya, nakakatiyak ako na hindi siya Pilipino. "Pasensya na po. Maaari po bang maghintay ng sandali? Kailangang magsagawa ng karagdagang pagsusuri," sabi ko. Nang matapos akong magsalita, namutla ang kanyang mukha. Habang dadalhin ko na siya sa karagdagang inspection room,
Bigla siyang sumigaw ng Chinese at tumalikod at tumakbo. Sa kabutihang palad, tinulungan siya ng aking mga kasamahan na mahuli kaagad. Mula sa investigasyon, nalaman na siya ay isang Chinese na nagtatangkang magpanggap na Pilipino upang maging ilegal na residente sa Hungaria. Ang insidenteng ito ay nagdulot sa akin ng matinding pagkabigla. Sa isang banda, masaya ako na natuklasan at nahawakan ko ito ng tama, ngunit sa kabilang banda, bumigat ang aking kalooban. Nag-alala ako na dahil sa ganitong uri ng insidente, mas hihigpitan pa ang pagsusuri sa mga inosenteng Pilipinong turista. Pagkatapos noon, naging mas maingat ako sa proseso ng pagsusuri. Hindi lamang ako nagsusuri ng mga dokumento, ngunit sinubukan ko ring makipag-usap upang hatulan ang katapatan. Kasabay nito, nag-ingat din ako na huwag magbigay ng hindi kinakailangang pagdududa sa mga inosente. Sinimulan kong pag-aralan ang kultura at mga trend ng Pilipinas. Sinusubukang gumamit ng natural na pag-uusap upang kumpirmahin ang tunay na pagkakakilanlan. Gayunpaman, madalas pa ring nagaganap ang mga problema. Iba ang araw na iyon sa iba pang mga araw. Mula pa umaga, mayroon na akong masamang pakiramdam. At nangyari nga, iyon ang unang araw na nakipag-away ako sa isang pamilya ng turista na may pasaporte ng Pilipinas. Ito ay isang pamilya na may 4 na miyembro magulang at 2 bata na mukhang nasa elementarya. Nang una ko silang makita, napaka-excited ng kanilang ekspresyon. Ang mga mata ng mga bata ay kumikinang sa pag-asa na magbakasyon sa Hungaria. Mukhang masaya rin ang mga magulang. Ang kanilang mga dokumento ay perpekto, malinaw ang layunin ng paglalakbay. Ngunit hindi ko sinasadyang narinig silang nag-uusap sa Chinese. Kaya kailangan kong magdesisyon na magsagawa ng karagdagang investigasyon. Pasensya na po. Kailangang humingi ng karagdagang dokumento. Nang sinabi ko ang pangungusap na ito, nakita kong nagbago ang kanilang ekspresyon kaagad pagkalito, pag-aalala at maging galit. Nagtanong ang ama sa Ingles, "Bakit? May problema ba sa aming mga dokumento?" Sinubukan kong magpaliwanag ng mahinahon. "Hindi po, walang problema. Ngunit ayon sa bagong patakaran, kailangang magsagawa ng karagdagang kumpirmasyon. Tila hindi sapat ang aking paliwanag upang paniwalaan niya." Lumakas ang boses ng ama, "Hindi kami Chinese. Kami ay Pilipino na may hawak na pasaporte ng Pilipinas. Huwag niyo kaming ituring na kriminal." Nang marinig ko ang pangungusap na ito, huminga ako ng malalim. Ang hindi pagkakaunawaan na inaalala ko ay sa wakas ay nangyari. Sa sandaling iyon, nasa mahirap na sitwasyon ako. Sa isang banda, naiintindihan ko ang kanyang paninindigan bilang isang inosenteng turista. Malamang na naramdaman niyang hindi siya tinatrato ng patas. Ngunit sa kabilang banda, kailangan kong gawin ang aking tungkulin. Ang pagpapanatili ng seguridad at pagsunod sa batas ay responsibilidad ko. Sa huli, kailangan ko pa rin silang dalhin sa inspection room. Sa proseso, ang makita ang mukha ng pagkadismaya ng mga bata ang pinakamasakit sa akin. Nagtanong ang isang bata sa kanyang mga magulang, "May nagawa ba kaming masama?" Nang marinig ko ang inosenteng tanong na iyon, nasira ang aking puso. Sa panahon ng karagdagang pagsusuri sa silid, mabigat ang aking damdamin sa lahat ng oras. Nakakalungkot na kailangang magsimula ang kanilang paglalakbay sa ganitong paraan. Kaya, sinubukan kong tapusin ang pagsusuri sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng halos prang oras, natapos ang lahat ng proseso. Walang problema, tulad ng inaasahan. Habang ibinibigay ang permit sa pagpasok, taos-puso akong humingi ng tawad. "Talagang pasensya na po. Nakakalungkot na nagbigay kami sa inyo ng hirap. Lubos akong nagsisisi." Sa paglipas ng panahon, mas lalong humigpit ang pagsusuri sa mga Pilipinong turista. Patuloy pa rin ang problema ng ilegal na pananatili. Patuloy na lumalakas ang patakaran ng gobyerno. Ang detalyadong pagsusuri ng pasaporte ay batayan at kailangan ding kumpirmahin ang layunin ng pagpasok at ang itineraryo. Kung ito ay pangmatagalang pananatili, kahit ang katayuan sa pananalapi ay kailangang suriin. Ang bawat araw na pumapasok ako sa trabaho ay naging mabigat dahil madalas kong iniisip ilang inosenteng Pilipinong turista ang kailangang magdusa ngayon. Nang makita ko ang kanilang mukha ng pagkadismaya at pagkalito, nasasaktan ang aking puso. Isang araw, isang Pilipinang mag-aaral ang lumapit sa aking counter. Sinabi niyang mag-aaral siya sa Hungaria. Kumpleto ang lahat ng dokumento. Mula sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang katapatan. Ngunit ayon sa regulasyon,
kailangan pa rin ng karagdagang pagsusuri. Pasensya na po, kailangang magsagawa ng karagdagang kumpirmasyon. Nang matapos akong magsalita, nanigas kaagad ang kanyang ekspresyon. May problema ba sa aking mga dokumento? Tanong niya. Sinubukan kong magpaliwanag ng pinakamahina. Hindi po, walang problema. Ngunit ayon sa kasalukuyang patakaran, kailangan kaming magsagawa ng karagdagang kumpirmasyon sa lahat ng turistang Asyano. Puno ng pagkadismaya ang kanyang mga mata. Habang dinadala ko siya sa inspection room, paulit-ulit akong humingi ng tawad. Kahit humingi ako ng tawad, hindi nagbago ang kanyang seryosong ekspresyon. Sa kabutihang palad, mabilis na natapos ang karagdagang pagsusuri at pinayagan siyang makapasok. Ngunit ang kagalakan at pag-asa niya sa simula ay nawala na. Habang nilalagyan ko ng selyo ang pahintulot, sinabi ko, talagang pasensya na po. Sana ay maging maayos ang inyong pag-aaral. Tinitigan niya ako sandali at nagsabing, hindi ito ang inyong kasalanan, pero ito na ang aking unang alaala sa pag-aaral dito at nakakalungkot po talaga. Nang marinig ko ang pangungusap na iyon, tuluyan nang nasira ang aking puso. Sa paglipas ng panahon, mas marami akong nakasalamuhang Pilipinong turista. Ang kanilang reaksyon ay bahagyang naiiba sa inaasahan ko. Kahit may mga nagagalit o nagrereklamo, karamihan sa mga Pilipino ay nagpapakita ng nakakagulat na kapayapaan at pag-unawa. Isang araw, isang mag-asawang Pilipino ang nasa gitnang edad ang lumapit sa aking counter. Sinabi ko sa kanila ang parehong bagay na kailangan ng karagdagang pagsusuri. Kahit sandaling lumungkot ang kanilang ekspresyon, hindi nagtagal ay nagpakita sila ng isang mainit na ngiti. Sinabi ng asawa, naiintindihan ko po. Ginagawa niyo lang ang inyong tungkulin, hindi po ba? Sa aming bansa, mayroon ding katulad na sitwasyon. Naiintindihan ko po. Ang kanilang mature na kilos ay labis na humanga sa akin. Kasabay nito, mas matinding pakiramdam ng pagkakasala ang bumalik sa akin. Ang pangangailangan na magbigay ng hirap sa mga taong may ganitong pag-unawa ay nagdulot sa akin ng labis na paghingi ng tawad. May isa pang pagkakataon, isang batang Pilipinong estudyante ang dumating. Sinabi niyang mag-aaral siya. Nang humingi ako ng karagdagang pagsusuri, puno ng pagkadismaya ang kanyang ekspresyon, ngunit ngumiti siya at nagsabi, ayos lang po. Alam kong kailangan ang prosesong ito. Naiintindihan ko po kung gaano kahirap ang inyong trabaho. Ang kanyang mga salita ay nagparamdam sa akin ng matinding pagkakasala. Ang paglikha ng problema sa isang mabait na kabataan na tulad niya ay nagpasakit sa akin. Ang mga karanasang ito ay patuloy na nag-ipon at lumalim ang aking panloob na salungatan. Sa isang banda, humanga ako sa mature na kilos ng mga Pilipino, ngunit sa kabilang banda, mas lalo akong nakaramdam ng pagkakasala sa paglikha ng pasanin sa kanila. Nang makipag-usap ako sa aking mga kasamahan, marami ang may katulad na pag-aalala. Madalas kaming nagtitipon upang talakayin kung paano protektahan ang seguridad ng bansa nang hindi nagbibigay ng hindi kinakailangang hirap sa mga inosenteng turista. Nagmungkahi ang isang kasamahan na subukan naming pag-aralan ang kultura at wika ng Pilipinas. Baka makatulong ito sa komunikasyon sa mga Pilipinong turista. Ang mungkahi na ito ay sinang-ayunan ng lahat. Sinimulan naming pag-aralan ang simpleng Tagalog at kultura ng Pilipinas pagkatapos ng trabaho. Marahil ay resulta ito ng mga pagsisikap na ito. Ang sitwasyon ay nagsimulang magbago. Sa komunikasyon sa mga Pilipino, kapag ginagamit ang mga pangunahing pagbati sa Tagalog, tila bahagyang sumasaya ang kanilang ekspresyon. Nagbigay ito sa amin ng pag-asa na ito ay maaaring ang unang hakbang tungo sa pag-unawa sa isa't isa. Siyempre, kailangan pa ring sundin ang mga regulasyon. Kailangan pa rin ang karagdagang pagsusuri, ngunit ngayon ay sinubukan naming pamahalaan ito sa ibang paraan. Tinatrato namin sila ng may magalang na kilos at sinubukan naming mas maunawaan. At sinubukan naming tapusin ang pagsusuri ng mabilis at mahusay. Kahit na ganoon, nakakalungkot pa rin na maraming Pilipinong turista ang nakararamdam ng abala, ngunit hindi ako sumuko. Pinalakas ko ang loob ko na isang araw ay makakagawa ako ng isang mas mahusay na sistema. Naramdaman ko na hindi na ito maaaring ipagpatuloy. Ang araw-araw na pagkakita sa hirap ng mga Pilipinong turista ay nagdulot sa akin na magdesisyon na resolbahin ang sitwasyong ito. Nagtipon ako ng lakas ng loob at humiling ng pulong sa aking pinuno. Ipinaliwanag ko na ang kasalukuyang proseso ng pagsusuri sa mga turistang Asyano, lalo na ang mga Pilipino, ay may problema. Nang marinig niya ang aking sinabi,
Naging seryoso ang ekspresyon ng pinuno, ngunit hindi ako tumigil. Ang mga inosenteng turista ay nagdadala ng hindi kinakailangang presyon. Hindi ito maganda para sa imahe ng ating bansa. Huminga ng malalim ang pinuno at sumagot, Jeza, naiintindihan ko ang iyong nararamdaman, ngunit ang seguridad ng hangganan ang numero 1. Sa panahong ito kung kailan malala ang problema ng terorismo at ilegal na pananatili, ano ang magagawa natin? Hindi ako sumuko. Kahit ganoon, hindi patas na ituring ang lahat ng Asyano bilang banta. Kung mas sensitibo tayo sa paghawak nito, maaari nating protektahan ang parehong seguridad at ang karapatan ng mga inosenteng turista. Ang pag-uusap na nagsimula ay tumagal ng halos 2 oras. Ipinakita ko ang data at mga case study na inihanda ko ng detalyado. Tinukoy ko ang problema ng kasalukuyang sistema at nagmungkahi ng mga paraan ng pagpapabuti na naisip ko. Nakinig ng mabuti ang pinuno hanggang sa huli. At sa wakas ay sinabi niya, naiintindihan ko na ang iyong pananaw. Kahit hindi natin mababago ang lahat kaagad, subukan nating magsimula sa maliliit na pagbabago. Subukan mong pamahalaan ito sa paraan na iminumungkahi mo sa loob ng 1 buwan. Nang marinig ko ang pangungusap na ito, labis akong natuwa. Sa wakas, nakuha ko ang pagkakataon na magdulot ng pagbabago. Kasabay nito, naramdaman ko ang isang malaking responsibilidad. Kailangan kong gamitin ang pagkakataong ito ng pinakamahusay. Nagsimulang dumaloy ang presyon. Nagpatuloy ang eksperimento. Nagtrabaho ako ng napakatindi. Araw-araw, nagtatrabaho ako hanggang gabi upang suriin ang data at maingat na itala ang epekto ng bagong paraan ng pagsusuri. Patuloy akong nakikipagpulong sa aking mga kasamahan upang hanapin ang mga punto na maaaring mapabuti. Ang pangunahing punto ng bagong paraan ay ang individual na pamamahala. Hindi lang hatulan batay sa nasyonalidad, kundi isaalang-alang ang kasaysayan ng paglalakbay, trabaho, layunin ng pagbisita at background ng bawat isa. Lalo na para sa mga Pilipinong turista, inuunawa at iginagalang namin ang kanilang kultural na katangian at nilalapitan sila ng may ganitong kilos. Noong una, nakaranas kami ng maraming balakid. Ang ilang kasamahan ay hindi gusto ang pagbabago, nagrereklamo na mas maraming oras at lakas ang kailangan. Ngunit unti-unting nagkaroon ng positibong pagbabago. Lumipas ang 1 buwan at nagulat ako sa pinuno. Napakalinaw ng data. Ang hindi kinakailangang karagdagang pagsusuri ay bumaba ng mahigit 30%. Ang kasiyahan ng turista ay tumaas ng mahigit 50%. At ang mahalaga, walang nangyaring problema sa seguridad. Kahit na nagsimulang makita ang pagbabago pagkatapos ng ilang linggo ng pagpapatupad ng bagong sistema ng pagsusuri, hindi pa rin ito masasabing perpekto. Sa sandaling iyon, nakilala ko ang isang Pilipinong negosyante na may malaking impluwensya sa aking buhay. Ang pangalan niya ay Ginoong Ramon. Mukha siyang nasa edad 50. Sinabi niyang pumunta siya para sa negosasyon ng negosyo sa isang kumpanya ng kotse sa Hungaria. Nang una ko siyang makita, sinimulan ko ang pagsusuri tulad ng dati. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto ko na siya ay isang espesyal na tao. Magandang araw po, Ginoong Ramon. Ano po ang layunin ng inyong pagdating sa Hungaria? Tanong ko. Sumagot siya sa Ingles ng matatas. Business meeting. 3 araw ang schedule. Kailangan ko bang magtanong ng karagdagang katanungan ayon sa regulasyon? Nakapunta na po ba kayo sa Hungaria noon? Nakakagulat ang kanyang sagot. Ito na ang 20 beses. Sa loob ng nakaraang 10 taon, taon-taon akong pumupunta rito para sa negosyo. Sinuri ko ang kanyang pasaporte at nakita ang mga selyo ng pagpasok sa Hungaria na puno na. Kahit na ganoon, ayon sa regulasyon, kailangan ko pa ring kumpirmahin. Pasensya na po, kailangan kumpirmahin. Maaari po bang maghintay ng sandali? Nang matapos akong magsalita, nagulat ako sa kanyang reaksyon. Oo, naiintindihan ko. Ngumiti siya at sinabi, alam kong hindi madali ang inyong trabaho. Ito ay isang kinakailangang proseso para sa seguridad ng bansa, hindi po ba? Ang kanyang kilos na puno ng pag-unawa ay labis na humanga sa akin. Dahil sa ganitong sitwasyon, karamihan sa mga turista ay madalas na nagpapakita ng kawalang kasiyahan o pagkadismaya. Ngunit iba si Ginoong Ramon. Sa panahon ng karagdagang kumpirmasyon, nag-usap kami. Ikinuwento niya ang kanyang karanasan. Sa totoo lang, noong una akong pumunta sa Hungaria, naramdaman ko ring mahirap ang mga prosesong ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula akong umunawa.
Ginagawa niyo lang ang inyong tungkulin. At sa huli, ito ay para sa kaligtasan ng lahat. Ang kanyang mga salita ay nagparamdam sa akin ng lubos na pagsang-ayon. Maraming salamat po, Ginoong Ramon. Kung mas maraming tao ang nakakaintindi ng ganito, mas magiging maganda. Pagkatapos, sinabi niya ang isang pangungusap na may kahulugan. Kailangan niyo ring maging mas flexible. Hindi tama na ituring ang lahat ng Asyano bilang isang banta ng pauna. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa akin sandali. Alam kong tama ang sinabi niya, ngunit kasabay nito, naramdaman kong kailangan kong ipaliwanag ang kasalukuyang sistema. Opo, naiintindihan ko. Sa totoo lang, sinisikap naming ayusin ang sistema ngayon, ngunit hindi ito kasing dali ng inaakala. Taos-puso akong umamin. Ngumiti si Ginoong Ramon at nagsabing, oo, mahirap palagi ang pagbabago, ngunit ang mahalaga ay nagsisikap kayo. Ang pagsisikap na iyon ay isang araw magdudulot ng malaking pagbabago. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng napakalaking lakas ng loob. Nagtiwala ako muli na may kabuluhan ang ginagawa ko. Ang maikling pagkikita kay Ginoong Ramon ay nagkaroon ng malalim na epekto sa akin. Ang kanyang pag-unawa at matatalinong payo ay naglinaw sa direksyon na tatahakin ko sa hinaharap. Pagkatapos ng pagkikita kay Ginoong Ramon, mas lalo akong naging motivated. Naramdaman ko na simula ngayon, hindi lamang ako dapat sumunod sa mga batas, kundi lumikha ng isang sistema ng pagsusuri na tunay na patas at mahusay. Kaya sinimulan namin ng aking mga kasamahan ang isang bagong proyekto. Malinaw ang aming layunin, panatilihin ang seguridad ng bansa habang lumilikha ng isang sistema na hindi nagdudulot ng hindi kinakailangang presyon sa mga inosenteng turista. Ito ay isang hamon, ngunit nagtrabaho kami ng masigasig. Una, nag-focus kami sa pag-aanalisa ng data. Maingat naming sinuri ang kasaysayan ng pagpasok, mga kaso ng ilegal na pananatili at mga tala ng krimen sa mga nagdaang taon. Ang resulta ay isang nakakagulat na katotohanan. Ang paghatol sa antas ng panganib batay lamang sa nasyonalidad ay hindi epektibo. Mula sa pagtuklas na ito, nagtatag kami ng isang bagong pamantayan ng pagsusuri, isang sistema na isinasaalang-alang ang kasaysayan ng paglalakbay, trabaho, layunin ng pagbisita at background ng individual sa halip na nasyonalidad. Lalo na para sa mga Pilipinong turista, isinasaalang-alang namin ang kanilang mataas na kamalayan sa pagsunod sa batas at katatagan sa ekonomiya. Pagkatapos ng pagpapatupad ng bagong sistema, naganap ang isang kamangha-manghang pagbabago. Ang hindi kinakailangang karagdagang pagsusuri ay bumaba ng mahigit 60%. Tumaas ang kasiyahan ng turista habang bumaba naman ang mga kaso ng ilegal na pananatili at krimen. Ang aming mga pagsisikap ay nagsimulang magbunga. Ang pinakamalaking pagbabago ay naganap sa sarili ko. Hindi na ako isang opisyal ng pagsusuri na nakatali sa mga regulasyon, kundi isang cultural mediator na nagtatangkang umunawa at makipag-ugnayan sa mga turista. Halimbawa, minsan ay nakita ko ang isang Pilipinang mag-aaral. Ito ang kanyang unang pagkakataon sa Hungaria at mukha siyang masigla. Ngumiti ako ng mahinahon at nagsabi, "Magandang araw po, maligayang pagdating sa Hungaria. Sana ay maging maayos ang inyong pag-aaral." Lumaki ang kanyang mata. "Magaling po kayong magtagalog. Salamat po. Nag-aral po ako ng kaunti dahil gusto kong maunawaan ang kultura ng Pilipinas." Sa maikling pag-uusap na ito, naramdaman ko na lumuwag ang kanyang tensiyon. Ang maliliit na pagbabagong tulad nito ay nagsama-sama upang lumikha ng isang malaking pagkakaiba. Hindi na kami tinitingnan ng mga turista bilang malamig na tagapamahala, kundi nagsimula silang tumingin sa amin bilang mabait na tagapamagitan. Sa tuwing nakikita ko ang kanilang mga ngiti, umiinit ang aking puso. Siyempre, mayroon pa ring mga balakid. Ang ilang kasamahan ay hindi gusto ang pagbabago. Mayroon pa ring mga boses ng pag-aalala mula sa itaas. Minsan, mayroon pa ring mga taong nagtatangkang gumamit ng aming pagsisikap upang ilegal na makapasok. Ngunit patuloy kaming uusad. Susubukan naming lumikha ng isang mas mahusay na sistema, susubukan naming mas maunawaan ang kultura, at pinapangarap ko na isang araw, ang lahat ng turista ay makakatawid sa hangganan ng may ngiti. Ang simula ng lahat ng pagbabagong ito ay ang mga Pilipinong turista. Hinding-hindi ko malilimutan ang katotohanan ito. Dahil sa kanilang pag-unawa, pagiging mature, at pagtitiis,
nagawa naming makarating sa puntong ito. Kaya, hanggang ngayon, sa tuwing nakikita ko ang isang Pilipinong turista na lumalapit sa checkpoint, lalo akong nakakaramdam ng pasasalamat. Bahagi to, ang hindi pagkakaunawaan sa Barcelona, Espanya. Nagsisimula rito ang ikalawang kwento nang ang salitang magnanakaw ay binanggit. Nagulat ang maraming kaibigan sa salita ng Chinese student, habang ang Pilipinong estudyante na tinawag na magnanakaw ay nakaramdam ng matinding sama ng loob. Ano ang nasa likod ng istoryang ito? Ating alamin. Magandang araw. Ako si Maria, nakatira sa Barcelona, Espanya. Dati ay galit na galit ako sa mga Asyano dahil sa kapaligiran kung saan ako lumaki. Hindi ko maiwasang isipin na ang lahat ng bansa sa Asya ay mahirap at atrasado. Ang Barcelona, kung saan ako nakatira, ay isang mahalagang daungan sa rehiyon ng Catalonia, sa hilagang silangan ng Espanya. Narito ang sikat na Sagrada Familia, Park Güell, at iba pang mga obra ni Antoni Gaudí, pati na rin ang maraming art museum. Ang Barcelona ay may masarap na seafood at mga putahe tulad ng tapas at paella na umaakit sa napakaraming turista taon-taon. Ang problema ay sa gitna ng mga turistang iyon, mayroon ding hindi mabilang na ilegal na naninirahan na nakatira sa Barcelona, lalo na mula sa Asya, mula sa China, Pakistan, India, Pilipinas o Bangladesh. Marami ang ilegal na pumasok sa Espanya. Sa Espanya, nagpapatupad sila ng legal framework na nagpapahintulot sa mga ilegal na residente na maging legal ng maraming beses. Kung ang mga taong iyon ay nanirahan sa loob ng itinakdang oras, walang criminal record at mapatunayan na may trabaho, magbibigay ang gobyerno ng permit. Marahil dahil dito, napakaraming ilegal na residente sa Espanya. Ang problema sa kanila ay nagtatrabaho sila nang may napakababang sahod sa sektor ng serbisyo, kalakalan, konstruksiyon at maliliit na negosyo na nakakaapekto sa sahod ng mga tunay na Espanyol. Ang trabaho ng maraming lokal ay inaagaw ng mga ilegal na residente na tumatanggap ng mas mababang sahod. Matagal nang nagtatrabaho ang aking ama sa construction area. Madalas siyang magreklamo tungkol sa mga ilegal na residente. Sabi niya, tumaas ang presyo ng mga bilihin ngunit hindi tumaas ang sahod at sa halip ay bumaba pa. Sinabi pa niya na dapat silang paalisin lahat. Ang aking ama ay tumatanggap ng sahod ayon sa batas, ngunit ang mga ilegal na residente ay tumatanggap ng pera na mas mababa sa minimum na sahod. Kaya, sa pananaw ng employer, upang bawasan ang gastos, madalas nilang piliin na kumuha ng mga taong iyon. Sa pagdami ng mga ilegal na residente, nawalan ng trabaho ang aking ama at mas madalas na lamang sa bahay. Nagkaroon ng problemang pinansyal ang aming pamilya. Kinailangan ding maghanap ng trabaho ang aking ina. Hindi lang iyon ang problema. Ang El Raval area kung saan ako nakatira ay dati nang mura ang upa, ngunit sa pagdami ng mga ilegal na residente, tumaas ang upa. Bukod pa rito, ang mga ilegal na residente na hindi makakuha ng normal na serbisyong panlipunan o legal ay nagsisimulang gumawa ng krimen tulad ng pickpocketing. Sa aming lugar, madalas na binibiktima ang mga lokal, maging ang ilang bahay ay sinasalakay. Sila ay nabubuhay na parang mga pulubi sa kalye, umiinom, kumakain at nagtatapon ng basura kahit saan. Dahil sa dami ng mga ilegal na residente, nagkaroon ng negatibong imahe ang El Raval. Ang mga dating nakatira ay hindi na nakatiis at lumipat. Ngunit hindi kami mayaman, kaya kailangan naming manatili rito. Kahit bumuti ng kaunti ang sitwasyon kamakailan, ito ay isa pa ring lugar na hindi masyadong pinupuntahan ng mga turista. Mula sa mga katotohanan ito, madalas na tinutuligsa ng aking mga magulang ang mga Asyano na ilegal na pumapasok at madalas nilang sinasabi na sana ay mawala na ang lahat ng Asyano sa Espanya. Kanta. Sa impluensiyang ito, nagalit din ako sa mga Asyano. Ang mga kaibigan kong Espanyol sa lugar namin ay may katulad na pananaw dahil kailangan din nilang magtrabaho part-time upang suportahan ang kanilang pamilya. Ngunit kahit mahirap, sinusuportahan pa rin ako ng aking mga magulang sa pag-aaral. Kaya, nagawa kong mag-aral ng mabuti upang makapasa sa entrance exam ng universidad at sa huli, nakapasa ako sa University of Barcelona. Ang aking universidad ay isa sa pinakatanyag na institusyon ng edukasyon sa Espanya, itinatag noong 1450 at napakatanda. Maraming dayuhang estudyante rito dahil mas mura ang tuition fee kaysa sa ibang bansa.
mayroong exchange students at international cooperation programs. Sa bilang na iyon, mayroon ding mga estudyante mula sa Asya. Kapag naririnig ko ang salitang bansa sa Asya, naiisip ko ang mga ilegal na residente at nakakaramdam ako ng matinding galit. Kaya, sinubukan kong magpanggap na hindi nakikita at hindi pansinin sila dahil inakala ko na ang Asya ay isang atrasadong rehiyon. Ngunit, hindi tulad ko. Maraming kaibigan ko ang gusto ang isang bansa na tinatawag na Pilipinas. Ang ilang kaibigan ay nag-uusap tungkol sa Filipino drama, serye, pelikula at Filipino food tulad ng adobo o sinigang. Kahit nakakahiya, ang cellphone na ginagamit ko ay napakatanda. Dahil ako ay isang mapagmahal na anak at nakita ko ang hirap ng aking mga magulang, nag-aral lang ako ng nag-aral at hindi ko kailanman nakilala ang kultura ng Pilipinas. Noong panahong iyon, hindi ko alam at hindi ako interesado sa Pilipinas. Ang aking cellphone ay ginagamit lamang para sa murang promo upang tumawag o tumanggap ng balita tungkol sa kalamidad. Kaya sa unang taon ko sa universidad, nakikipag-ugnayan lang ako sa mga kaibigang Espanyol at Europeo. Sa gabi, nagtatrabaho ako part-time upang tulungan ang aking pamilya kaya wala akong maraming pagkakataon na makipag-usap sa ibang mga kaibigan. Dagdag pa rito ang aking pagtatangi. Kaya hindi ko kailanman naisip na lapitan ang mga kaibigang Asyano. Pagkaraan ng umang taon, nang ibigay ko ang aking naipong pera sa aking mga magulang, hindi sila natuwa kundi nalungkot. Ibinigay nila sa akin ang pera at sinabing hindi na babalik ang panahong ito sa buhay ko. Gusto nilang huwag akong magtrabaho ng masyadong matindi, kundi mag-aral, maglakbay at mag-enjoy sa buhay universidad. Kaya, nag-resign ako sa part-time job at nang magsimula ang 2 taon, sumali ako sa isang club sa unang pagkakataon. Sumali ako sa cultural club kasama ang aking matalik na kaibigang Espanyol na si Lucia. Ang club na sinalihan ko ay isang club na nagsasaliksik ng iba't ibang kultura, kaya mayroong mga estudyante mula sa maraming bansa kasama ang Asya. Dahil huli akong sumali sa club, sa simula ay tahimik lang akong nagmamasid sa atmosfera at nakakita ako ng isang kakaibang punto. Ang mga estudyante mula sa ibang bansa ay nagkakasundo ng maayos. Ngunit ang mga estudyanteng Asyano, tulad ng Chinese at Pilipino, ay parang tubig at langis hindi nagkakasundo. Noong una, hindi ko sila makilala dahil magkahawig ang kanilang mukha, ngunit nang marinig ko ang accent ng kanilang pag-uusap, agad akong nakaintindi. Ang mga Chinese student ay napakaingay, kaya ayoko silang pakinggan. Marahil dahil sa maraming Chinese illegal residents sa lugar kung saan ako nakatira, mayroon akong masamang pakiramdam sa mga Chinese at iniisip kong masama sila. Ngunit nang marinig ko ang mga Pilipinong estudyante na nag-uusap, naramdaman ko na mas tahimik sila at mas magalang. At tila hindi gaanong interesado ang mga Pilipinong kaibigan sa mga Chinese na kaibigan, ngunit ang mga Chinese na kaibigan ay palaging nakatingin at naghihinala sa mga Pilipinong estudyante. Maraming kaibigang Europeo ang mukhang sanay na sa atmosperang ito. Kaya, tinanong ko si Lucia kung ano ang nangyayari sa pagitan ng mga kaibigang Pilipino at Chinese. Ikinuwento ni Lucia na bago nito, sa isang aktibidad sa pag-aaral ng kasaysayan at kultura ng Asya, isang Chinese student ang nagsabi sa harap ng Pilipinong estudyante na ang Pilipinas ay lubos na naimpluwensyahan ng China at karamihan sa kultura ng Pilipinas ay nagmula sa China. Kaya, tumutol ang Pilipinong kaibigan. Napakasama ng atmosfera noon. Simula noon, hindi na nag-usap ang mga Chinese at Pilipinong estudyante. Sa totoo lang, hindi ako interesado sa mga bagay na ito noon. Kanta. Inisip ko lang na hindi maganda ang relasyon ng dalawang lugar na ito. Ngunit nang mas lalo kong maranasan ang kultura sa pamamagitan ng club, nagsimula akong maramdaman na napakagaling ng kultura ng Pilipinas, lalo na ang Filipino drama at pelikula na napaka-interesante. Naisip ko pa nga na swerte ako na nanonood ako ng Filipino drama ngayon. Dahil kung napanood ko ito noong high school, baka naapektuhan ang aking pag-aaral. Napaka-kaakit-akit ng Filipino drama. Nang magsimula akong mahumaling sa Filipino drama, nagsimula akong maging interesado sa Filipino food at musika. Marami akong hinanap na impormasyon tungkol sa Pilipinas, at ito ang unang pagkakataon na ako ang unang lumapit sa mga Asyano sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga Pilipinong kaibigan tungkol sa iba't ibang bagay. Ang aking pag-uugali ay tila hindi nakatuwa sa mga Chinese student. Kapag nanonood ako ng Filipino drama, sasabihin nilang, mas masaya ang Chinese drama.
at sinubukan nilang irekomenda ang Chinese drama sa akin. Hindi lang ito isang beses, kundi madalas, kaya nakakainis. Kaya, sinubukan kong manood ng Chinese drama. Noong una, masaya, ngunit habang patuloy akong nanonood, naramdaman ko na magkakahawig ang storyline at paulit-ulit. Hindi tulad ng Filipino drama na may iba't ibang tema, masidhing nilalaman, at napaka-interesante. Kahit sinabi ko sa mga Chinese student na masaya, sa loob ko ay iniisip kong mas masaya ang Filipino drama at nang mas lalo akong magmasid, natuklasan ko na napakalaki ng pagkakaiba ng mga Pilipino at Chinese. Ang mga Chinese student, kapag nagsasalita ang iba, madalas silang sumisingit ng mas malakas ang boses. Ngunit ang mga Pilipinong kaibigan ay nakikinig ng mabuti sa sinasabi ng iba at palaging nagpapakita ng pagsang-ayon. Kaya, mayroon akong magandang pakiramdam sa mga Pilipinong kaibigan at nagsimula akong makipag-usap sa kanila ng mas madalas. Hindi lang ako, kundi maraming kaibigang Europeo ang tila mas gusto ang mga Pilipinong estudyante. Sa paligid ng mga Pilipinong estudyante, palaging maraming kaibigang Europeo, ngunit ang mga Chinese student ay madalas na nagpapangkat-pangkat. Kahit walang nagsasabi ng direkta, marami ang hindi gusto na ang mga Chinese student ay madalas na sumisingit sa gitna ng pag-uusap. Sa gitna ng sensitibong atmosfera na ito, naganap ang isang insidente sa isang aktibidad ng club. Ang araw na iyon ay ang araw na nagkasundo ang club na manood ng Filipino film. Nang pumasok ako sa club room, maraming kaibigan ang nagtipon at napakaingay. Kaya, lumapit ako upang tingnan kung ano ang nangyayari. Lumabas na ang Chinese student na nagngangalang Limei ay sumisigaw sa Pilipinong kaibigan na nagngangalang Pia na magnanakaw. Sinabi ni Limei na dumating siya sa club room ng maaga, iniwan ang kanyang bag at pumunta sa banyo. Nang bumalik siya, tanging si Pia, ang Pilipino, ang naroon. At natuklasan na nawawala ang kanyang mamahaling brand name wallet. Noong panahong iyon, si Pia, na naunang dumating upang ihanda ang Filipino film, ay nagkumpirma na hindi niya alam kung sino ang pumasok at hindi niya hinawakan ang bag ni Limei. Ngunit patuloy na iginiit ni Limei na si Pia ang nagnakaw at sumigaw na kailangang halughugin ang bag ni Pia. Galit na galit si Pia at iginiit ang kanyang inosente. Nag-insulto pa si Limei sa Pilipinas, na nagsasabing ito ay isang mahirap na umunlad na bansa kaya't kailangan nitong magnakaw ng mga bagay mula sa iba. Malamang na labis na nasaktan si Pia, kaya inilabas niya ang lahat ng laman ng kanyang bag upang patunayan ang kanyang inosente. Sa huli, hindi natagpuan ang wallet at natapos doon ang usapan, ngunit nakansela ang Filipino film na pinlano nilang panoorin. Pagkaraan ng ilang linggo, nakita ko ang isang nakakagulat na eksena. Noong araw na iyon, tumulong ako sa isang restaurant na dati kong pinagtrabahuhan part-time. Ang restaurant na iyon ay isang sikat na tapas place na may maraming turista at malapit sa universidad. Madalas kumain doon ang mga estudyante. Nagtrabaho ako rito ng 1 taon at malapit ako sa may-ari at lahat ng empleyado. Habang papasok ako upang magpalit ng damit sa room ng empleyado, nakita ko si Limei, ang taong nagsabing ninakaw ni Pia ang kanyang bag. Kasama niya ang isang grupo ng mga kaibigan at ang nagpabigla sa akin ay nang umorder sila ng pagkain, inilabas ni Limei ang wallet na iyon mula sa kanyang handbag. Ito ay ang maliwanag na pulang wallet na madalas niyang ipinagyayabang sa akin na binili ng kanyang mga magulang. Naalala ko ito ng eksakto. Agad akong lumapit at nagtanong, "Nakita mo na ba ang wallet mo?" Nagulat si Limei nang makita ako at nag-aalangan na sumagot, "Nakita ko sa banyo." Pero sa tingin ko, si Pia pa rin ang nagnakaw at itinago lang sa banyo mamaya. Nang marinig ko iyon, hindi ako makapagsalita. Noong nag-aaway sila, malinaw kong narinig na sinabi ni Pia na nasa club room siya sa lahat ng oras, habang sinabi ni Limei na iniwan niya ang bag sa room at pumunta sa banyo at pagbalik niya ay nawawala na. Ngunit ngayon, nagsasalita siya ng walang kabuluhan. Kailangan kong magtrabaho, kaya nagbigay lang ako ng huling salita. "Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Mag-sorry ka na kay Pia." At pumasok ako sa room. Pagkaraan ng ilang araw, nagkaroon ng social gathering ang club. Medyo huli akong dumating sa club room. Maraming kaibigan ang naroroon na. Agad kong hinanap si Limei. Nang makita niya ako, umiwas siya ng tingin. Kaya malakas akong nagtanong sa harap ng lahat ng kaibigan, "Limei, nag-sorry ka na ba kay Pia?"
Ang mga kaibigan ay naguguluhan nang marinig ang tanong ko. Mukhang hindi komportable si Limei dahil pinagtitinginan siya. Kaya nag-aatubili siyang nagsalita sa harap ng grupo ng mga kaibigan ni Pia. Sa tingin ko, nagkamali lang ako. Nakita ko sa banyo. Pasensya na sa abala. Kaya sinubukan kong ulitin. Bakit hindi ka humingi ng tawad ng direkta kay Pia? Ngunit tila mas gugustuhin pang mamatay ni Limei kaysa humingi ng tawad kay Pia. Patuloy pa rin siyang naghahanap ng palusot. Nangyari iyon. Tanging si Pia lang ang nasa room. Natural lang na isipin ng sino man na siya iyon. Bukod pa rito, hindi naman mayaman ang Pilipinas. Natural lang na maghinala ang sino man. Ang kilos ni Limei ay nagdulot sa akin na mag-init ang ulo. Sumigaw ako kay Limei sa harap ng lahat at sinabi ang ilang medyo marahas na salita. Hindi pa ako nakapunta sa China, pero malinaw na mas sibilisado ang Pilipinas kaysa sa China. Ang El Raval area kung saan ako nakatira ay puno ng mga Asyanong ilegal na residente, kaya inakala ko na mahirap ang buong Asya. Ngunit sa mga taong iyon, mas marami ang Chinese. Nagtatrabaho sila ng may mababang sahod, maingay, at masama ang kanilang pag-uugali. Ngunit naniniwala ka ba? Mula nang ipanganak ako, hindi pa ako nakakita ng isang Pilipinong ilegal na residente. O baka dahil mas mahirap ang China kaysa sa Espanya o Pilipinas, kaya kailangan nilang tumakas upang magtrabaho ng may mababang sahod ng ilegal dito? Sabi mo ba ang Pilipinas ay lugar ng mga magnanakaw? Kung mayaman ang China gaya ng ipinagyayabang mo, bakit hindi mga Pilipino ang ilegal na naninirahan, kundi puro Chinese ang nagpupumilit na pumunta sa Espanya para kumuha ng trabahong mababa ang sahod? Hindi ko tinatanggap ang salitang ang Pilipinas ay lugar ng mga magnanakaw at nang makita kita, mas lalo kong naramdaman na ang China ang atrasadong bansa. Ang aking mga salita ay nagdulot sa lahat na tumingin kay Limei. Galit na galit siya at nanginginig, ngunit hindi makasagot. Ang ibang mga Chinese student ay nakatingin sa akin ng masama, ngunit walang naglakas loob na makipagtalo. Pagkatapos noon, ang lahat ng Chinese student ay nag-impake ng kanilang gamit at umalis sa club room. Nagsimula akong mag-alala kung nagdulot ba ako ng malaking problema at nasira ang atmosfera ng club. Ngunit taliwas sa inaasahan, ang mga kaibigan na naiwan sa club ay tila mas masaya. Nilapitan nila si Pia at sinabi na interesado talaga sila sa kultura ng Pilipinas, ngunit sa nakaraan, hindi sila lubos na nag-enjoy dahil natatakot sila na makagambala ang mga Chinese student. Sinabi pa ng ilang kaibigan, "Ang galing mo, Maria." Pagkatapos, narinig ko ang isa pang nakakagulat na katotohanan. Sa Pilipinas mismo, maraming Chinese ang ilegal na naninirahan. Kung mayaman ang China gaya ng sinabi ni Limei, bakit kailangan nilang tumakas at ilegal na manirahan sa Pilipinas? Hindi ko talaga maintindihan. Sa Espanya man o sa Pilipinas, umaasa akong ang mga ilegal na residente na iyon ay umuwi na sa kanilang bansa. Ngayon, dahil walang Chinese student na gumagambala kapag pinahahalagahan namin ang kultura ng Pilipinas, mas nag-enjoy kami sa kultura ng Pilipinas sa club. Kamakailan, nagluto pa kami ng Filipino food. Sa lalo kong pagkakilala sa Pilipinas, mas lalo akong nakakaramdam na ito ay isang kahanga-hangang bansa. Nang tingnan ko ang mga Pilipinong kaibigan, alam ko kaagad na iyon ay isang maunlad na bansa. Conclusion, ang hindi nakikitang pasaporte. Ang mundo ay may mga hindi nakikitang hangganan, ngunit kung minsan, ang mga pader na mas mataas at mas matibay ay itinayo sa ating puso. Ang dalawang kwento ngayon ay naglalantad sa pader na iyon sa puso, na maaaring matunaw sa pamamagitan ng katapatan at sinseridad. Ang immigration officer na si Geza sa Hungaria at ang estudyanteng si Maria sa Espanya, parehong may iba't ibang background, ngunit pareho silang tumitingin sa mundo sa pamamagitan ng malabong lente ng pagtatangi. Gayunpaman, ang tumulong na punasan ang kanilang lente upang maging malinaw muli ay ang hindi nagbabagong katapatan ng mga Pilipino na kanilang nakilala. Balik tayo kay Geza sa airport ng Hungaria. Kinailangan niyang maglaban sa pagitan ng kahigpitan ng kanyang tungkulin at ng kanyang konsensya. Ang mga regulasyon ay nariyan upang panatilihin ang kaayusan, ngunit kung minsan, ito ay nagiging isang matalim na kutsilyo na sumasakit sa puso ng mga inosente. Ang nagpasakit sa kanya ay ang pangangailangan na tingnan ng iba, ng may pagdududa at ang pakiramdam ng pagkakasala sa mga Pilipino na nagbabalik pa rin ng ngiti at nagpapakita ng pag-unawa sa kanya. Naaalala mo ba ang sinabi ni Ginoong Ramon?
Ang Pilipinong negosyante? Mahirap palagi ang pagbabago, ngunit ang mahalaga ay nagsisikap kayo. Kahit hindi siya tinatrato ng patas, nagawa niyang tumayo sa pananaw ng kabilang panig at nagbigay ng lakas ng loob. Ang mature na kilos na iyon ay hindi lamang nagbigay ng ginhawa, kundi nakatulong din kay Geza na makita muli ang kanyang pagmamalaki at misyon sa kanyang trabaho. Ang hindi pagtingin sa tao bilang isang nasyonalidad lamang, kundi ang makita ang pagiging tao ng taong nasa harap niya. Iyan ang nagdulot kay Geza na bumangon at baguhin ang sistema, at ang inspirasyong iyon ay nagmula sa tahimik na karangalan ng hindi mabilang na mga Pilipino. Susunod ay ang kwento ni Maria sa Barcelona. Nagdusa siya sa mga negatibong damdamin sa mga Asyano dahil sa mahirap na kalagayan ng pamumuhay. Ang kawalang kaalaman ay minsan nagdudulot ng takot at galit. Gayunpaman, ang nagbukas sa kanyang sarado ng puso ay ang mga aksyon ng Pilipinong estudyante. Kahit pinaratangan at ininsulto, si Pia at ang kanyang mga Pilipinong kaibigan ay hindi tumugon ng may marahas na emosyon, kundi pinatunayan ang inosente sa pamamagitan ng katotohanan at sinubukang makipag-usap ng may paggalang. Ang mga kilos na iyon ay sapat na mainit upang tunawin ang yelo ng pagtatangi sa puso ni Maria. Ang paglakas ng loob ni Maria na manindigan sa huli ay hindi lamang dahil sa hustisya na nagsimulang mamukadkad sa kanyang puso, kundi dahil nagtiwala siya na ang mga taong ito ay karapat-dapat pagtiwalaan. Sinasabi sa atin ng kwentong ito na ang katotohanan ay hindi pinapatunayan sa pamamagitan ng malakas na pagsigaw, kundi sa pamamagitan ng katapatan na naipon araw-araw. Ano ang natutunan natin mula sa kwentong ito? Iyan ay, tayong lahat ay kumakatawan sa ating sariling bayan. Kahit hindi tayo ambasador o sikat na tao, ang isang maliit na pagbati, ang cool na paghawak kapag may problema, at ang pagmamalasakit sa iba ang mga maliliit na aksyon na ito ay nagsasama-sama upang lumikha ng imahe ng bansa sa puso ng isang tao at kumokonekta sa internasyonal na pagtitiwala. Ang pasaporte ay isang legal na permit lamang upang tumawid sa hangganan, ngunit ang tunay na pasaporte na magdadala sa atin sa puso ng mga tao at makakatanggap ng pagtanggap ay ang katapatan, magandang asal, at paggalang sa iba. Ang hindi nakikitang pasaporte na ito ay hindi kailanman mag-expire at hindi maiaalis sa atin ng sinuman. Gaano man kahigpit ang pagsusuri o gaano man kalalim ang pagtatangi, kung lalapitan natin ang isa't isa ng may sinseridad, ang puso ay palaging makakarating sa puso. Kanta, ang pagtitiis ni Ginoong Ramon at ang kapayapaan ni Pia ay nagtatanong sa atin, anong klase ng sarili ang ipinakita natin sa mundo ngayon? Ang ating mga aksyon ba ay nag-apoy ng liwanag ng init sa puso ng sinuman? Ang mundo ay malawak. Ang mga salungatan mula sa pagkakaiba sa kultura ay maaaring hindi tuluyang mawala, ngunit maaari tayong magsimula ng unang hakbang sa pamamagitan ng pagsubok na umunawa sa isa't isa, tulad ni Geza na nag-aaral ng Tagalog o ni Maria na nagsimulang maging interesado sa Filipino drama. Sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng kuryosidad at paggalang sa isa't isa, maaari nating gawing tulay ang pader. Sa pagtatapos ng kwentong ito, ang dalawang bida ay nabubuhay sa bawat araw ng may mas maliwanag na puso. Iyan ay dahil nakakonekta sila sa mga bagong kaibigan sa pamamagitan ng isang tali ng pagtitiwala. Umaasa kaming mabubuhay din tayo ng ganoon, tumatawid sa mga pader ng wika at kultura upang maghawakan ng kamay ng may puso. Sana ay lumikha tayo ng isang mas mabait na mundo ng magkasama. Umaasa ako na ang dalawang kwento ngayon ay mag-iiwan ng init sa puso ng lahat at magiging pag-asa ng bukas. Ang katapatan ay hinding-hindi tayo tatalikuran at ang kabaitan ay palaging makakarating sa puso ng isang tao. Maniwala ka. Sa isang malayong lupain, ang kabaitan ng isang tao ay naghahabi ng mga bagong kwento ngayon. Salamat sa lahat sa pakikinig hanggang sa huli. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon, iyan na ang pinakamataas na karangalan para sa akin. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento. Paalam.